Ano ang gulay na sumasabog? Edi, labong wale. Tama na nga. Habang ako'y nagpapahinga dito sa may gilid ng kakawayanan, bigla akong may nasulyapan. Ay, paano yung sulyap, be? Natayong tayo at terek na labang. So ayun, di na ako nag-atubili na kuhanin ito, syempre. Kasi masarap ito igulay. Lalo ngayong tag-ulan, ang daming natubong labong. Pahirapan nga lang kuhanin ito, Diyos ko. Kailangan mo pang tipas-tipasin yung mga tinik bago mo mahampas ng itak kasi mahirap bumelo. Haharangin yung persa ng kamay mo ng mga tinik. Nahirapan talaga akong kuhanin, guys. Mag-iisang oras na yata ako dyan. Ang hirapan kasing itakin, di ako makahampas ng malakas. Kung may dala lang sana kaming lagari, tapos na agad to. Ikaw nga kumuha dito, wala ka mang ginagawa dyan. So ayan, si Mark Vincent na lang yung pinagkuha ko. Kaso, minadali naman niyang hilain, kaya ayun, napigtas tuloy. Yung sa may bandang ulo lang yung nakuha, naiwan yung sa may bandang puno. Ang liit tuloy, ayan o. Ginigintel ko lang yung paghawak kasi makaburo yan, ha? Kukunin ko pa sana yung natira, kaso nagmaryang sinukuan na lang ako. Sumuko na lang ba ganun? Maghanap na lang kami ng iba, marami pa naman dito. Ano, may nakita ka bang cobra? Everyone for labong hunting dito sa mga kasupukan ng kawayan. Pawis na pawis kami. Kapos manaya. O diba, minsan na nga lang mag-direct voice sa vlog na i-post pa yung video. O siya, sige, Hi, take everyone. 2. We are now inside the kagubatan ng mga kawayan for labong hunting. Panahon na ng labong ngayon. So, maraming mga sumisibol. Ano yun? Ano man eh? Diba, may tuko pa yata, May mga nakita kaming labong dito sa may bungad lang. Madali lang tong kuhanin, kaso ang papayat, ayan o. Tapos yung iba, ang iiksi pa. Ayoko ng payat tapos maiksi. So, proceed pa kami sa iba pang location, este sesam. Gawati niya sa kawayan. Paano andila? Gawa na laki? Paano sigbatin data je barang? O, sa mga hindi nakaintindi, tinatanong ko dyan yung pinsan ko kung sa lolo ko pa ba itong lupa na iniikutan naming may mga kawayan pa. Baka kasi hindi na sa kanya, bigla kaming itakin dito, Hanggang sa ayan, may nakita ulit kami sa may kasupukan. Malaki, mataba, mahaba. Hindi naman na masyadong matinik dito kaso madamo. Kaya pinaahit ko muna kay Vincent yung mga damo para malinis at mas kita yung tirek na labong. Saka ko na tinipas-tipas ya barang. Hindi naman na ako masyadong nahirapan sa pagkuha nito. Napapahiyaw at napapaungol ako habang tinitipas ko. Ano ba yan? Malaki kasi talaga, Baka may makarinig sa akin dito kung ano pa isipin nila. At ayan na, sa wakas, the labong device is disconnected successfully. Bago kami tuluyang umuwi, may kinwento muna sa akin si tatay na trivia tungkol sa dalawang labong na ito. Sabay lang daw kasi tumubo yung dalawang labong na yan bago mag-eleksyon. As in, magkasing height talaga sila. Tapos pinangalanan ni tatay yung kanan ng Resuello, tapos yung kaliwa naman Soriano. Tapos nung mismong election na May 12, pinuntahan niya agad ito umaga pa lang. Wala pang resulta yung eleksyon. Tapos nakita niya mas matangkad na yung sa kanan na labong kesa dun sa kaliwa. Kaya alam na niya agad kung sinong mananalo umaga pa lang. So ayun, nanalo nga si Resuello kasi mas matangkad yung sa kanan. Kaya kayo, kung may labong sa inyo, gawin nyo din ito pag mag-eleksyon na. Para mauna kayong makaalam kung sinong mananalo umaga pa lang. Tapos i-post nyo na rin kaagad sa Facebook. Oo, para trending kayo. Andito na ako sa bahay, kaya ngayon ay babalatan ko na ang labong. Kita ba ako? Masyado namang close up. Ayan, mas kita ako ng buo. Ayoko kasi yung hindi talaga ako nakikita sa vlog kasi proud ako sa itsura ko talaga. Kahit walang filter, walang makeup, bagong gising, hindi nagsuklay. Bakit? Itsura ko to ipapangalandakan ko hanggat gusto ko. Sa pagbabalat ng labong, sabi ni tatay, dapat mag-umpisa daw doon sa dulo. Tapos balatan mo pababa para mas madali. Sabi ni tatay ko. Bihira lang kasi talaga akong magbalat ng labong. Tuwing nagluluto ako nito, nabalatan na ni tatay pag abot sa akin. Minsan nga doon na sa mismong pinagkuhanan niya ng kawayan binabalatan. Para hindi na magkalat pa sa bahay, ganun. Ingatan nyo lang na wag masyadong mahawakan yung sa balat niya. Kasi makaburo yan. Yun bang mga ngati ka ganun? Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung makaburo Baka may ibang term yan. I-comment nyo na lang, ha? Natutuwa kasi ako kapag may mga tinatanong akong Pangasinan term na may mga Tagalog term din pala. Parang yung ambaling na kamuti, ulalo pala tawag nun sa Tagalog. Ulalo, ulala, life was on, bra. Laging mayroong umagang kay ganda. Diba? May natututuhan din ako sa inyo at the same time. Vice versa, ganun. Kaso di man ako versa Barbie top. Pagkatapos kong mabalatan, syempre hihiwain ko na. Alangan ilaga ko yan ng buo.
Hinugasan ko na rin pala yan ha, di ko lang nabidyohan. Galip-galipin mo lang yan sa may bandang dulo kasi malambot pa naman yan. Tapos habang pababa ka na doon sa may puno, slice-slicein na lang yan tsaka hiwain ng pahaba. Parang ganun lang sa paghiwa ko sa ubod ng niyog, diba? So okay na to, lahat na lang pinapakita, pati paghiwa. After ko nahiwa lahat guys, doon ko na-realize na kunti lang pala itong nakuha kong labong. May mga pakakainin pa kaming gumagawa ng bahay para sa lunch nila. Kaya ayun, bigla kong kinilyawan yung tatay ko para kumuha pa ulit. Why? Paano yung kalyaw, be? Ay, kumuha pa kayo ng labong! Ganun yung sabi ko dyan, be. Mayat maya, ayan na rin agad yung in-order ko sa Shopee. Diba? Nabalatan na agad, nahugasan pa. After ko mahiwa yung second batch of housemate, nilagay ko na sa kaserolya. Kailangan kasi talaga pakuluan ang labong sa tubig na may asin bago mo iluto sa kung ano mang putahing gusto mo na gawin dito para mabawasan yung pait niya. Kasi medyo mapait ito. Pero di naman kasing pait ng ampalaya ha. O di kaya nung ex mo nung nalamang may bago ka na. Habang pinapakuluan ko yan, kuha na muna ako ng saluyot. Saluyot ba ito? Ba't ang lalapad ng dahon? Pero pwede rin tong igulay, diba? Parang ito yung kuliti eh. Hindi ba ako magkakakuliti dito? Punta na nga lang ako dito sa may bukid kasi mas maraming saluyot dito. Fresh na fresh. Parang ako. Ang lutong gagawin ko kasi doon sa labong ay yung pinakapaborito ko sa lahat. Yung may saluyot, inihaw na isda na sinagsagan ng bagoong. Marami pa namang pwedeng gawing luto sa labong. Pero sa kanay yan, ito muna kasi namiss ko talagang ulamin ito. Alam ko may mga magsasuggest na naman dyan sa comment ng adobo, ginataan. Saka na yan, B. Marami pa namang tutubong labong. Matagal pa ang tag-ulan, huwag kayo mag-alala. Marami-rami na rin itong nakuha ko, kaya okay na to. Gusto ko kasi talaga yung marami ding saluyot para madulas. Kinati ako sa pagkuha ng saluyot na ito, Diyos ko. Ang daming insekto kumagat sa akin. Pagdating ko sa bahay, ano ngayon? Natagalan man kasi ako doon sa bukid. Nag-set up ako ng camera. Ayan, sumabot tuloy yung aking pinapakuluan. Pinunasan ko na agad para di ako mabash. Nakapaghiwa na rin pala ako ng mga aromatic expressions. Inaasinan ko na rin yung bangos para ihawin ni tatay. Ayun nagpapabaga na pala siya. Ayan na po itay ang brilliante ng tubig. After ko maipasa yung brilliante kay tatay para maihaw na. Sakto, tapos ko na rin ilaga yung labong. Matapos kong ma-drain sa drainage, nagtabi lang ako ng konti pang adobo ko mamayang gabi. Pero di ko vlinag ha. Malaki kasi yung labong na dinagdag ni tatay kaya marami naman ito. Tara na nga. Hindi ko sana to igigisa yung pagluto. Sasabawan ko lang, lalagyan ng aromatics tapos titimplahan ganon. Kaso sabi ni tatay igisa ko daw. Kaya tinanggal ko ulit sa kaserola. Kaya ayan may mga residue pa. Bale, iginisa ko lang yan sa bawang sibuyas at luya. Konting-konting luya lang yan ha. Pampatanggal lang ba ng lansa nung bagoong isda na ilalagay ko mamaya. Pumapait kasi pag nasobrahan ng luya ang labong. Habang ginigisa, nilagyan ko lang ng nor horse cubes. Saka ko na sinabawan. Medyo napadami yung sinabaw ko dyan kaya wag nyong tularan. Dinagdagan ko naman yan ng labong galing dun sa tinabi kong pang adobo para maging even yung dami. Tinimplahan ko lang ng asin, vichin, tsaka bagoong isda. Kung saan inanlawan ko na lang yung bote kasi naubusan kami. Parang kulang pa yung bagoong kaya bumili na lang ako dito sa may tindahan ni Maribel. Boreless naman yung bagoong na nabili ko kaya ibinuhos ko na lang. Mas maganda sana kung yung may buo-buo pa na isda sa loob yung bagoong na nabili. Tapos sasagsagin mo na lang tsaka mo ibubuhos dyan. Ang sarap. Mayat maya inilagay ko na rin yung saluyot. Mabilis na lang yan maluto kaya clean stab ko na yung iniihaw na bangus ni tatay. Sakto luto naman na. Tapos isasambong ko din naman yung isang peraso nito kaya mas maluluto pa kapag naisahog na. Huwag kayong mag-alala, ibabalik ko din tong takip ng electric fan pagkatapos ha. Kahit anong isda pwede namang isambong dito basta inihaw, mas masarap. Mga patilapia, bangus, or pawikan, charot. Pero alam nyo kung anong inihaw ang the best na sahog nito guys. Napaborito din ng lolo kong isahog dito sa labong na may saluyot. Inihaw na tuyo. Yes, yun ang perfect combination dito as in. Tapos mura pa, diba? Noon kasi nung bata pa ako tuwing tag-ulan, gawa na dito sa amin, kaya puro tuyo na lang yung ulam. Bihira lang makabili ng isda. Ang tuyo 10 piso noon marami na. Then kuha lang ng labong at saluyot sa bukid. Ayun, may masarap na ulam ka na talaga. Para ka nang nakifiesta sa kabusugan, ganun. Nung naluto na, nag-aklo na kami ni tatay ko para sa lunch ng mga gumagawa ng bahay. O siya, kain lang kayong maigi dyan, ha? Bagal-bagalan nyo lang yung paggawa para makapag-content pa ako. Pagkatapos, kumain na ako. Yun lamang po. Please follow me for more. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. O sige na.